Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Leni Robredo. Nako, ano yan kay Leni Robredo, Ken? Ito na nga, mga kababayan. Kay Mama Leni Robredo, nagbigay ng pahayag or statement si Mama Leni Robredo, mga kababayan, patungkol kay PBBM. So, ito po, ipakita ko sa inyo, mga kababayan, itong pahayag ni Mayor Leni Robredo ng Naga, no, sa patungkol kay PBBM. Ang sabi ni Mayor Leni Robredo, ito ang hinaing. Ito po ha, mga kababayan. Pilipinas Today po yan ha, Leni Robredo at BBM. So ito po ang sabi. Ito ang inihayag ni Naga City Mayor Leni Robredo sa panayam sa kanya ng Beyond the Game ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa mga nangyayari ngayon sa bansa at sa politika. Oh, it's sad. Sabi ni Mama Leni, it's sad. What's happening to the country? Lalo na't nasa politika, even if I lose, hindi all honesty. I wish the President well. Ani ni Robredo na naging pangunahing kalaban ni President Ferdinand Marcos sa presidential election noong 2022. Nalulungkot ako na nangyayari ito. Nalulungkot ako that it has come to this point. Parang it gives you a sense of helplessness. Saan ba tayo patutungo? Anang dating vice presidente. Talagang I want him, President Bongbong Marcos, to succeed because his success will be the success of our country. Diba? So, nalulungkot ako sa nangyayaring ito. Nalulungkot ako that is come from this to the that it has come to this point. Parang it gives you a sense of helplessness. 'Di ba? Oh, saan ba tayo patutungo? Yeah? Talagang I want him to be succeed because his success will be the success of the country. Sa totoo lang, mga kababayan, tama ang sinabi ni Mama Leni Robredo. No? Gusto niya mag-succeed si PBBM sa mga programa at yung kanyang mga pinangarap at pinangako para sa bayan. Kasi kung mag-success naman siya sa kanyang pangarap at pangako bilang presidente, magiging success din po ito ng ating bansa. 'Di ba? Parang ano lang yan, mga kababayan eh, parang sa pamilya lang yan eh. Kung ang nanay at tatay mo adik, walang success ang anak. Kasi bakit? Saan ba magre-reflect yan? No? Halimbawa naman, mabait ang magulang mo. Tapos yung anak mo magnanakaw. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kanino ba mag-reflect? Anak mo nakaw ng nakaw, tapos yung nanay at tatay mo pastor at pastora. 'Di ba? So masisira ang pangalan ni pastor at ni pastora kasi yung anak magnanakaw. Oh, so kung ang magulang magaling magdisiplina sa kanyang mga anak, yung epekto ng pagdisiplina niya magre-reflect yan sa pamilya. So, kung ang magulang tinuruan ng maayos ang mga anak, so pag nag-success yan someday, ang mga anak niya, so magiging successful din ang buhay ng magulang niya. 'Di ba? Kasi nga meron tayong kasabihan na kapag ang mga magulang paaralin ng mabuti o prestilyosong paaralan ang anak, so pag nakapagtapos, nakakatulong ito para iaahon ang magulang sa kahirapan. 'Di ba? Ganun yan. Kaya sabi ni VP Leni Robredo, talagang I want him to succeed because his success will be the success of the country. 'Di ba? Ganun lang naman yan. Hindi naman porket si PBBM ngayon nakagawa ng proyekto na pinakamataas na skyscraper sa buong mundo, success na niya yun. Hindi. Success ng buong Pilipinas yun. Tignan nyo ba ang Dubai? Sino may-ari ng Burj Khalifa? Do you think success ng may-ari ng Burj Khalifa ang pinakamataas na building or skyscraper sa buong mundo? Hindi. Success ng Dubai yan. Bakit? Meron kang successful na high skyscraper na tinatawag mong Burj Khalifa, kumikita ng malaki. So, once na kumita ng malaki yan, malaki din ang tax na maibayad mo sa iyong bansa. Or sa madaling salita, sa Dubai. 'Di ba? So, ganun po yun, mga kababayan. Kung gumawa ng success si PBBM, halimbawa,
No? Sugpuin niya ang korupsyon. So kung nag-success itong kanyang programa na anti-corruption at wala ng korap at ang pera ng gobyerno or pondo ng gobyerno, pondo ng bayan ay nagagamit sa tama, tayong tao po ang makakuha na makabinipisyo ng mga success na yan. Hindi po si Marcos. Bakit? Why? Ito po ang isipin ninyo. Ang pera po na ginastos para sa infrastruktura, para sa edukasyon, para sa kalusugan, at para sa tawag dito, agrikultura, ay pera po ng taxpayers money yan. So, yun po, kung halimbawa man ang pera para sa agrikultura ay ibili ng lahat ng traktor, ibili ng mga lahat ng materyales para sa pagsasaka or pagtatanim at mga abuno. So kung mag-success man yan, tayong buong Pilipinas ang makikinabang. Katulad yan, nakadiscovery sila ng isang natural gas na 90 billion cubic feet. So natural gas yan. So ngayon, kapag iyan ay nabenta at ang kita niyan ay para sa Pilipinas, hindi po pwedeng ibulsa ni Marcos yan. Bakit? Hindi po si Marcos ang may-ari niyan, Pilipinas. 'Di ba? Katulad lang 'yan sa mga pastor. Hindi porket ikaw ay founder ng relihiyon at ikaw ay tinatawag nating si Capri de Aguilar, yeah? Sabihin natin, ikaw si Capri de Aguilar. Ikaw yung founder ng tinatawag nating Saksi ni Kim Chiu. Yeah? Iglesia ni Kim Chiu. Sabihin natin, example, ako si Kent Garcia. Ako yung founder ng Iglesia ni Kim Chiu na relihiyon. Ngayon, do you think ako na ba ang may-ari? Hindi po. Ako, founder, tulay lang. Tulay lang. Hindi po ako may-ari ng relihiyon na yan. Yeah? So, sa madaling salita, kung wala kang mga sakop, wala kang miyembro, walang kwenta yung pagiging founder mo. Tulay ka lang. 'Di ba? Binigyan ka lang ng daan ng Panginoon na para magbigay ng turo o aral sa mga taong nakakalimot sa Diyos. 'Di ba? Hindi porket ikaw ay binigyan or sugo ng Diyos para magbigay aral, bigyan mo sila ng aral mula sa Biblia, na kasi ngayon dahil sa modernong pamamaraan, nakakalimutan ng tao ang pagdadasal. So hindi porket binigyan ka ng katangian na magaling kang magturo sa pagdadasal, ay ikaw na ang may-ari. Hindi po. Bakit? Yung Biblia na ginamit mo, may gumawa niya noon pa. Kinopya mo lang. So, hindi porket ikaw ang gumawa ng ganyang mga salaysay, mga talata mula sa Biblia, ay sabihin mo ikaw na ang may-ari. Hindi po. Tulay ka lang. Sugo ka lang. Huwag mong angkinin. Katulad kay PBBM yan. Hindi porket presidente ka ng Pilipinas ay ikaw na ang may-ari. Hindi ka si Digong. Yeah. Si Digong lang naman ang nagsabing, presidente ako, mayor ako, piskal ako. Pero saan siya ngayon? Nakakulong sa dahig, hindi makauwi. Yeah. Ganun yun, mga kababayan. 'Di ba? Ganun po yun. Si PBBM, hagdan tulay lang yan para may mamuno sa ating bansa. Ngayon, kung sa mga gustong mapatalsik si PBBM, tapos ang gusto nyong ipalit ay si Sara, wala namang problema. Lahat po tayong Pilipino may kalayaang mamili kung sino ang presidente. And then, kung halimbawa man napatalsik si PBBM na impeach at si Sara ang papalit, tapos nung si Sara na ang umupo, tas wala pa rin mangyari, huwag nyo nasisihin yung sarili ninyo. Bakit? Ginusto ng tao yan eh. 'Di ba? Ginusto ng tao yan. Kasi kung i-compare lang natin si Bongbong Marcos at si Sara, talo si Marcos. Bakit? Si Sara namumugbog, si Marcos yumuyuko lang. Talo si Marcos. Kasi kung sa record lang, ever since, walang record si Marcos na nanununtok ng sheriff. Si Sara meron. Talo si Marcos. Pangalawa, kung pagdating lang sa Englishan, talo si Marcos. Bakit? Si Sara nga hindi niya alam sinasabi ni. 'Di ba? Kung pagdating lang sa ekonomiya, talo pa rin si Marcos. Bakit? Si Sara naikot na yung buong mundo, si Marcos nasa Pilipinas lang. 'Di ba? Ganun 'yun, mga kababayan. Kaya sa mga gustong magpatalsik kay PBBM, patalsik ninyo, kalayaan nyo naman yan, Diyos ko.
Oo, si Chavit nga gumawa ng one-time big time rally, namigay pa ng bayad, wala namang dumating. Kaya, kalayaan nyo yan. Oo. Ngayon, kung sakali mang napatalsik si PBBM, hindi nag-success, walang success yung kanyang bilang presidente, yung kanyang pamumuno, sabi nga ni Mama Leni, I want him to succeed para yung kanyang success ay magiging success din. Ng ating bansa. Nakakahiya kayo. Bakit naman po ako nakakahiya, Maria Mary Cabradilla? Ako po ba ang nakakahiya o yung mga politiko? Bakit po ako nakakahiya? Bakit gumawa ba ako ng peking pangalan tapos nagnakaw ako ng confidential fund? Bakit po ako nakakahiya? Pumatay ba ako ng libo-libong tao at nakulong ang magulang ko sa dahig? Bakit po ako mahihiya? Sikat ba ang lolo ko na nandun sa dahig nakakulong? May kamag-anak ba akong kinulong na hindi na makakalaya at ang kaso ay crimes against humanity? Mga politiko pala. Tama naman, Ma'am Maria. Kaya nga nagtanong ako ako po ba o ang mga politiko? 'Di ba? Kaya yun po yun, mga kababayan, no? Yung ating reaksyon. Kaya nga sabi ni Mama Leni Robredo, alam nyo ito mga kababayan, bigyan ko na kayo ng example. Tandaan ninyo much better na magkaroon ka ng kaibigan ng kaaway mo noon. Kasi bakit? Pangit po na magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mong matalik noon. Bakit? Ultimo hibla ng bulbul mo, ibulgar niyan. Ultimo tinga ng ngipin mo, ultimo hininga mo pagising mo sa umaga, ibubulgar niyan. Ultimo titi mo na may kwelyo, ibubulgar niyan. Ganyan po mga kababayan. Much better po na magkaroon ka ng kaalyado na kalaban mo noon kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaalyado mo noon. Ultimo tinatago mong tawag doon, nunal sa ilalim ng bayag, ibubulgar niyan. Ultimo itlog mong hindi pantay, nako, isusumbong niyan, ilalabas at ibubulgar niyan. Ultimo daliri mo na liko at hindi straight, ibubulgar niyan. Mga kababayan. Ultimo nga yung pagkaipot mo sa brief mo, tapos chinismis mo sa kanya, pag nag-aaway kayo, sasabi niya yan sa iba. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ultimo nga, hadhad mo sa singit, di ba? Sir Bill Villanueva, ibubulgar niya, di ba, Mamarites Mosne? Kaya much better na magkaroon si PBBM ng kaalyado na kaaway niya noon. Isa na si Mama Leni Robredo at ang Liberal Party. Kasi bakit? At least maintindihan ng Liberal Party at magaguide nila si PBBM na hindi pala ito masama. At least magaguide siya natin, matutulungan siya natin. Kaysa magkaroon ka ng kaaway katulad kay Sara, tignan mo, alam nyo, ang may hawak ng pondo sa Pilipinas, dalawang tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. Bakit niya alam? Kasi po, hindi siya nabigyan ng share. Sa 1 billion, pinaghatian nilang tatlo, 300 million lang sa kanya. Yung 100 million pinaghatian ni Saldico at ni Martin Romualdez. Kaya siya umiiyak at numangalngal kasi lugi siya. Alam nyo, dalawang tao lang ang may hawak ng pondo sa Pilipinas. Si Saldico at si Martin Romualdez. Bakit siya kumanta? Kasi po, sa 1 billion na ninakaw nila, 300 million lang sa kanya. Imbis na tag 300 plus dapat sila, 330. Isinulo kasi ni Martin at ni Saldico ang 100 million. Si Martin at si Saldico tag 350. Sa kanya 300 lang. Kulang sa kanya, kaya siya'y kumanta. Simple lang, di ba? Kaya mahirap magkaroon ng kaaway na kaibigan mo. Kasi kung ano man ang mga baho ninyo, ikakanta niya. Much better magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon. Bakit? Walang ipupulgar yan. Mag-iipon pa lang. Kasi pag darating ang panahon na kayo naman magkaaway, ibubulgar na naman niya yon, di ba? Ay, nako. Sa madaling salita, best friend is the best enemy. Sabi ni Sir Henry, di ba, Nanay Minda? Tignan mo ako, Nanay Minda, di ba? Mga kaibigan ko sila. Tinuturing ko silang kapatid. Dahil lang sa share sa sasakyan, anong ginawa nila sa akin? Tignan nyo, di nagkasasakyan pa ako. Yung sasakyan nila bulok. Ayan.
O, nagkabahay pa ako. O, sila, tignan mo ngayon. Wala nang views, wala nang kita, wala nang mahingian. Sinira nila ang samahan. O, akala siguro nila, kapag isulo nila, ay maniniwala sa kanila yung tao. Eh ngayon, pinakita ko sa sarili ko na mali sila at tama ako. O, kasi kung tama sila, bakit ako ang nag-success, sila ang hindi? Diba, Nanay Minda? Kita nyo yan? Ako siniraan, sila ang tama, ako ang mali. Pero nung nakita ng tao, ako nag-success, sila hindi. O, diba? Sinong mali doon? Yung nag-success o yung bumagsak hanggang lupa? Humalik na nga sila ng putik eh. Diba? Ganun po yun. Diba, Ma'am Fee Apolinario? Nanay Minda? Diba? Nakakamatay ang inggit. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sa madaling salita, na ang pinakamalalang sakit po sa Pilipinas ay hindi cancer, kundi inggit. Inggit ang malalang sakit sa Pilipinas, hindi cancer. Totoo po yan, mga kababayan. Naku, kung alam nyo lang mga kababayan yung pinagdaanan ko bago ako nag-politics, bago ako nag-vlogger ni BBM, masakit. Dinibdib ko lahat yun. Pero hindi kasi ako yung taong mahilig maghiganti eh. Hindi nga ako halos marunong magalit. Magalit ako pag reaction, pero kung sa personal, alam yan ni Nanay Minda Valdez, nakikita na ako niyan personally. Nagkakasama na kami niyan. 'Di ba? Ako, ang sabi ko lang, hindi naman habang buhay Pasko. Darating ang araw, na sa lahat ng mga umaapi sa akin, hanggang dyan na lang kayo. Diba, Nanay Minda? Totoo yan. Ako. Sabi ko nga, at least nakakain naman ako 3 beses sa isang araw. Bakit ko pagpilitan yung mga taong ayaw sa akin? At bakit ko sisingilin yung ayaw naman magbayad? Diba? O, tingnan nyo ngayon. Tingnan mo, Nanay Minda. Yung share ko, hindi binigay. O, asaan na yung mami-mami nila? Diba, nag-aaway-aaway na sila? Ganun yan. Kaya, much better na magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon. Kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo noon. Nako. Kaya, tignan nyo si PBBM. Kahit ilang sakit na salita ang binato nila dyan, tahimik lang yung mama. Kasi bakit? Anong sabi ni PBBM? Kapag mayroong taong galit sa'yo, ibig sabihin may nagawa kang maganda na hindi nila gusto. O, sabi ni Sir Nelson, kasabihan nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ay naku, Sir Nelson, hindi ako. Pag ako binato ng bato, batuhin ko rin siya ng bato. Bakit? Nabukol ako, tapos siya nabusog. Lugi. Di ba? Pero ako, hindi ako ganun na tao eh. Pag binato ako ng bato, ipunin ko yung bato. Bakit? Kasi darating ang panahon, kung ang batong inipon mo, magagamit mo yun on the time na halimbawa, biglang nagka-landslide doon sa area na inipunan mo ng bato. Kung yung mga bato nilagay mo doon sa lupa para hindi mag-landslide, di nakakatulong pa. Yung bumato, naubusan siya ng bato. Saan siya ngayon pupulutin pag biglang nagbaha? Lumalalim yung lugar niya. Di natabunan siya ngayon. Diba? Ganun yon, mga kababayan. Ang tao at ang kaibigan at ang politiko, dumadaan yan. Dumadaan lang yan. Ang buhay ng tao, hindi ka abot 100 years old, mamamatay tayong lahat. Walang taong umabot 100 years old maliban kay Wang Ud. Okay lang sana kung nagtatato tayo araw-araw tapos humahawak tayo ng burat sa mga nagpapatato, lalakas yung katawan natin at hahaba yung ating buhay. Hindi naman tayo nagtatato at wala naman tayong burat na mahahawakan. Diba? Tignan nyo si Wang Ud. Tato, pak, tapos humahawak ng burat. Diba nagtagal ang buhay? Ay, nako. Ganon yun, mga kababayan, di ba? Tignan nyo si PBBM, binato ng binato, siniraan ng siniraan, bangag, weak leader, adik. Pero asaan yung nagsabi na bangag? Asaan yung nagsabing weak leader? Asaan yung nagsabi na, hindi ko gusto yan kay adik siya? Andun siya. Nakulong, hindi makalaya, hindi makalabas. Uuwi man ng Pilipinas, abo. Di ba?
Ganun yun, mga kababayan. Hanggat masaya ka, may kinakain ka 3 beses sa isang araw, nakapagdilig ka ng halaman, hindi ka kinakabag, nakakautot ka ng normal, nakakatae ka ng normal, nakaihi ka ng normal, at wala kang nararamdaman, ipapasalamat mo sa Diyos yan. Oo, huwag ka nang maghanap ng mga mabibigat na bagay. Ma'am Alma, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Huwag ka nang maghanap ng wala, hindi naman kaya. Kung ganyan lang talaga ang narating, yan lang. Malay natin, maduble pa yan. Kung isang bar lang ng ginto ang nakita mo, bagay natin, habang tumatagal, nagmamahal ang value niyan. At huwag magmadali. Di ba? Huwag magmadali. Kasi, katulad niyan, ang pagtakbo at pagpasok bilang presidente ng Pilipinas ay hindi yan pinag-iisipan ng isang buwan, isang linggo, isang taon. Pag-isipan mo ng 1 million times yan. Kasi bakit? Kung ang pamilya mo nga hindi kayo magkakasundo, yung Pilipinas pa kaya hahawakan mo? Anong mangyari sa ating bansa? Diba? Ang pagpasok o pagtakbo bilang presidente ay hindi pinag-iisipan niya ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 1 buwan, 1 oras, 2 oras. Isipin yung mabuti, kung ang pamilya mo nga hindi mo maresolba ang problema, yung buong Pilipinas pa kaya? Diba? So, anong mangyayari sa ating bansa? Yan ang lagi nating pagkatandaan, mga kababayan. Kung tayo mga botante, dapat maging wais. Bakit? Buboto ka. Kasi pangalan ng tatay niya ang dala niya. So ano bang nangyari nung tatay niya ang umupo? May nagbago ba? May nagbago nga, naubos ang Pilipino, kakapatay. Diba? Ma'am Fee Apolinario? Yun po yun. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, mahirap. Bumoto ayon sa track record. Bumoto ayon sa nagawa. Huwag niyong iboto kasi nagbigay ng 5 kilong bigas tas 3 pirasong spam. Ano kasi, Sambersosa? Di ba? Mga ganon. Iboto mo. Kasi yung sasakyan niya may payong. Ano ka? Si Sara Diskaya? Di ba? Ganon yon mga kababayan. Ang iboto mo, yung mga nagsasalita pero may ginawa. Aanhin mo yung may ginawa din naman siya. Yung pag-iikot niya. Ikot dito, ikot doon. Tapos isipin niyo saan siya galing ng pamasahe? Di ba sa taxpayers money? Tandaan yun na. Kung nakagisnan mo siyang latagaw, sa madaling salita, sa Bisaya kasi yung gala, latagaw. Kung nakasanayan mong gala siya, tapos gawin mo pa siyang presidente, pag nagagala yan, pag nanalo, alam nyo na. Kasi bakit? Alam mo na kung anong ginagawa niya nung hindi pa siya presidente. Gala na siya . Pag nanalo yan, ano na yan? Sabutable na yan. Diba? Bumoto para sa sariling kapakanan. Yung for governance. Huwag kang bumoto yung mga self-interest. Nako, iwasan nyo yan. Yung iba dyan, tatakbong presidente para palayain ng mga kaalyadong nakakulong. Tatakbong presidente para pauwiin ng tatay. My God, mga kababayan. Mahirap bang i-memorize yan? Sabi ng wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Diba? Isipin mo mabuti. Tatakbo kang presidente kasi ipaglaban mo ang Pilipinas laban sa China at kukunin mo ang West Philippine Sea. Yun ang iboto ninyo. Pero kung tatakbo akong presidente kasi putang ina mo, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, pinakidnap mo ang aking tatay, tatakbo akong presidente, humanda kayo sa akin, nakalista na kayo isa-isa. Patay ka dyan. Wala kang maasahan yan. Paghihiganti ang gagawin yan. Diba? So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito.